Kumusta mga kasaliksik? Noong Agosto 26, taong 2024, isang malungkot na pangyayari ang naganap sa himpapawid ng Ukraine. Sa gitna kasi ng isang matinding opensiba ng Russia, bumagsak ang isang F-16 fighter jet ng Ukraine na nagresulta sa pagkamatay ng veteranong piloto na si Oleg Simes, kilala sa tawag na Moonfish. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng insidente ng pagkasira ng F-16 sa Ukraine, isang eroplano na kamakailan lang naibigay ng mga Western allies upang palakasin ang depensa laban sa agresyon ng Russia. Si Mes ay isa sa mga pangunahing piloto na nagsasanay sa F-16 sa ilalim ng training na ibinigay ng US at UK. Bago pa man magsimula ang digmaan, siya ay naging bahagi ng kampanya upang makuha ang mga makabagong eroplano na ito para sa Ukraine. Sa kanyang huling misyon, siya ay nakapagpabagsak ng 3 cruise missiles at isang strike drone ng Russia, isang patunay ng kanyang husay at dedikasyon sa kanyang bayan. Ang sanhi ng pagkakabagsak ng eroplano ay kasalukuyang iniimbestigahan ng Ministry of Defense ng Ukraine. Ayon sa ilang ulat, posible itong dahil sa isang technical na problema, pagkakamali ng piloto o posibleng friendly fire. Ang mga detalye ukol dito ay patuloy na sinusuri at isang espesyal na komisyon ang naatasang tukuyin ang eksaktong dahilan ng aksidente. Ang trahedya ay naganap sa gitna ng isang malawakang atake ng Russia gamit ang mga missile at drones na sinubukang pigilan ng Ukrainian Air Force gamit ang kanilang bagong F-16. Ayon sa ilang mga opisyal, bagaman malaking tulong ang F-16, hindi ito sapat upang makuha ang air superiority ng rehiyon, lalo na't limitado pa lamang ang bilang ng mga eroplano na nasa serbisyo ng Ukraine. Sa pagkawala ng pilotong si Mes, hindi lamang nawala ng Ukraine ng isang mahusay na piloto, kundi ng isang simbolo din ng kanilang matibay na determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa sa kabila ng napakalaking hamon. Ang pagbagsak ng F-16 fighter jet ng Ukraine noong Agosto 26, 2024 ay nagdulot ng malalim na epekto, hindi lamang sa militar ng bansa, kundi pati na rin sa international na komunidad. Ang F-16 ay tinuturing na isa sa pinaka-advanced na eroplano sa mundo, ay bahagi ng tulong na ipinadala ng mga Western allies upang suportahan ng Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. Ang pagkawala ng eroplano at ng veteranong piloto na ito ay naging simbolo ng patuloy na sakripisyo ng mga Ukrainians sa gitna ng isang napakahirap na digmaan. Marami ang nagulat at nalungkot sa pangyayaring ito, lalo na't bago pa lamang natatanggap ng Ukraine ang F-16s mula sa kanilang mga kaalyado. Ayon sa mga eksperto, ang insidente ay isang malinaw na paalala na kahit ang mga pinakamodernong kagamitan ay hindi garantiya ng kaligtasan sa isang digmaang puno ng panganib. Maraming analyst ang nagbabala na ang pagbagsak ng isang F-16 ay hindi lamang simpleng pagkatalo sa larangan ng digmaan, kundi isang senyales na kailangan pang palakasin ang depensa ng Ukraine laban sa mas malawak na puwersa ng Russia. Ang pagkasira ng isang F-16 ay maaari ding magdala ng seryosong implikasyon sa hinaharap ng kampanya ng Ukraine. Ito ay nagpapakita na kahit gaano kalakas ang suporta ng mga Western nations, ang air superiority ng Russia ay nananatiling isang malaking hamon. Ang Ukraine kasi ay nangangailangan ng hindi bababa sa 130 F-16s upang mabaliwala ang puwersa ng Russia sa himpapawid. Ngunit sa kasalukuyan, 6 pa lamang ang naipapadala sa bansa. Ang ganitong kaliliit na insidente ay nagpapakita ng limitasyon ng suporta at kung gaano kahirap makuha ang ganap na tagumpay sa digmaang ito. Samantala, ang pagbagsak ng F-16 ay nagbibigay diin din sa pangangailangan ng mas malalim na kolaborasyon sa pagitan ng Ukraine at ng NATO upang mapalakas ang kanilang depensa at mapataas ang antas ng kanilang teknolohiya. Ang pangyayari ay nagdala rin ng mahalagang leksyon sa NATO at sa Estados Unidos hinggil sa pagiging epektibo ng kanilang mga kagamitan laban sa mga estratehiya at teknolohiya ng Russia. Isang bagay na maaari nilang magamit para sa mga hinaharap na operasyon at desisyon sa geopolitics. Bukod sa F-16s,
nangangailangan din ng Ukraine ng iba't ibang mga armas upang epektibong makipagsabayan sa mas makapangyarihang puwersa ng Russia. Kabilang dito ang mga advanced na missile systems, drones, at mga precision-guided ammunitions na kayang gamitin ng F-16s. Ang mga jet na ito ay kayang magdala ng iba't ibang mga armas mula sa US Air Force inventory tulad ng AIM-120 AMRAAM o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile at mga JDAM o Joint Direct Attack Munition na ginagamit na ng Ukraine sa kanilang legacy MiG at Sukhoi jets. Sa kabila ng mga bagong kagamitan, malaking hamon pa rin ang maintenance at logistical support para sa mga F-16s. Ang mga bansa sa NATO ay kasalukuyan ding nag-iisip kung saan pinakamainam na gawin ang mga repair at maintenance ng mga eroplano ng Ukraine. Ang isang opsyon na tinatalakay ay ang paggamit ng maintenance facility ng Lockheed Martin sa Poland. Ngunit ito'y may kasamang panganib ng provocation mula sa Russia na maaaring magresulta sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Bilang tugon, aktibong nilalakad ni Zelensky ang mas mabilis na pagpapadala ng karagdagang kagamitan mula sa mga kaalyado, partikular mula sa Amerika at iba pang bansa na miyembro ng NATO. Patuloy din niyang hinihimok ang mga kaalyado na palakasin ang kanilang suporta, kabilang na ang pagpapabilis ng training ng mga Ukrainian pilots sa paggamit ng F-16s. Bagaman mas pinapaboran ng mga Western pilots ang mga mas mahahabang panahon ng pagsasanay, wala namang sapat na oras ang Ukraine dahil sa tuloy-tuloy na banta ng Russia. Ang mga hakbang ni Zelensky at ang reaksyon ng mga kaalyado ay patuloy na nagpapakita ng kahalagahan ng internasyonal na suporta sa patuloy na laban ng Ukraine para sa kalayaan. Ngunit malinaw na kailangan pa ng mas maraming kagamitan at suporta upang matugunan ng mga pangangailangan ng militar ng Ukraine sa gitna ng isang napakatinding digmaan. Bago sumiklab ang malawakang digmaan noong 2022, ang arsenal ng Ukraine ay pangunahing binobuo lamang ng mga kagamitang minanapa mula sa Soviet Union. Kabilang dito ang mga lumang tangke tulad ng T-72, MiG-29 fighter jets at mga surface-to-air missile systems gaya ng S-300. Bagaman epektibo ang mga kagamitang ito noong kanilang panahon, mabilis naman silang napag-iwanan ng mga sopistikadong teknolohiya na ginagamit ng mga puwersa ng Russia. Ang kakulangan sa mga bagong kagamitan ay isang malinaw na hamon sa depensa ng Ukraine, lalo na't ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili at pagpapalit ng mga nasira o lumang kagamitan ay limitado dahil sa pagkontrol ng Russia sa maraming bahagi ng supply chain na ito. Matatandaan na noong 1994, ang Ukraine ay kusang loob na isinuko ang kanilang mga sandatang nuklear sa ilalim ng Budapest Memorandum, kapalit ng mga pangakong proteksyon mula sa mga bansang tulad ng Russia, Estados Unidos at United Kingdom. Pero sa kabila ng mga pangakong ito, ang pag-atake naman ng Russia noong 2022 o mahigit 3 dekada ay nagbunyag ng mga kahinaan ng Ukraine sa kanilang kapasidad sa depensa. Kung hindi lamang sana nila sinuko ang kanilang mga nuclear weapon noon, baka mas malakas pa sila ngayon. At ito nga ay naging dahilan upang sila ay humingi ng tulong mula sa mga kanluraning bansa. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagsimula ang daloy ng mga makabagong armas mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Ang mga anti-tank missiles tulad ng Javelin mula sa Amerika at mga Stinger anti-craft missiles mula naman sa Lithuania ay kabilang sa mga pangunahing sandata na nagbigay ng malaking tulong sa pagtanggol ng Ukraine laban sa mga pag-atake. Bukod dito, ang paggamit ng mga Unmanned Combat Aerial Vehicles o UCAV gaya ng Bayraktar TB2 mula sa Turkey ay naging epektibo sa pagsira ng mga sasakyan at kagamitan ng mga puwersa ng Russia. Ang mga armas na ito ay hindi lamang nagbigay ng panandaliang ginhawa sa mga puwersa ng Ukraine, kundi nagbigay rin ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang patuloy na laban. Habang ang digmaan sa Ukraine ay patuloy na humahaba, isang malaking hamon pa rin para sa bansa ang tumutok sa kakulangan ng mga armas at ammunition. Ayon kasi sa mga eksperto, ang kasalukuyang imbentaryo ng Ukraine ay hindi sapat upang magtagal ng mahabang panahon laban sa tuloy-tuloy na opensiba ng Russia.
Ang mga stockpile ng artillery shells at mga missiles ay talaga namang mabilis na nauubos. At ang kakayahan ng Ukraine na gumawa ng sarili nilang mga bala ay hindi pa sapat upang punan ang pangangailangan sa harap ng malakas na bombardment ng Russia. Ang Russia, sa kabilang banda ay nagkaroon naman ng malalaking kalamangan sa artillery na may mga estimate na nakakapag-produce sila ng milyong-milyong bala bawat taon. Sa ganitong kalagayan, ang mga sundalo ng Ukraine ay napipilitang magtipid at pumili ng mga target ng mas maingat na naglalagay ng malaking pressure sa kanilang kakayahan na panatilihin ang kanilang depensa sa frontline. Sa kabilang dako, tinatayang mahigit 100,000 sundalo ng Ukraine na ang nasawi o nasugatan mula noong nagsimula ang digmaan. Ayon sa mga pagtataya, ang bilang na ito ay patuloy na tataas habang ang digmaan ay nagpapatuloy. Bagaman handa ang mga sundalo ng Ukraine na ipaglaban ang kanilang bayan, ang mabigat na pagkaubos ng mga sundalo nila ay isang bagay na hindi maaaring baliwalain. Sa kabila nito, mataas pa rin ang moral ng karamihan sa mga Ukrainians na naniniwala na magtatagumpay sila sa uli. Kaya naman kamakailan, bilang pagpupugay sa sakripisyo ng mga namatay na sundalo, lalo na ang piloto na nasawi sa pagbagsak ng isang jet, nagsagawa ng isang seremonya ang Ukraine upang gunitain ang kanilang kabayanihan. Si Oleksiy Mes, ang piloto na kilala sa tawag na Moonfish, ay binigyan ng posthumous promotion at pinarangalan bilang isang bayani ng kanilang bansa. Ang kanyang serbisyong walang kapantay at ang kanyang huling misyon ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang mga kapwa sundalo na patuloy na lumaban para sa kalayaan ng Ukraine. Ang mga susunod na buwan ay talaga namang kritikal para sa Ukraine habang sinusubukan nilang punan ng kakulangan sa kanilang mga kagamitan at magpatuloy sa paglaban. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatili silang determinado na ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa mas makapangyarihang kalaban.